Welcome to Donmar TV News Channel. Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang batas ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 na naglalayong bumuo ng indemnification fund para mabigyang kompensasyon ang mga tao na makakaranas ng matinding side effects mula sa pagpapabakuna. Inanunsyo ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Sa hiwalay na pahayag ay sinabi ni Roque na ang pagpirma sa bagong batas ay makakatulong para mapabilis ang procurement at administration ng COVID-19 vaccines. Makikita rin sa batas na bubuuin ang 500 million peso COVID-19 National Vaccine Indemnity Fund na hahawakan ng PhilHealth. Matatandaan na sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez na tumatagal ang negosasyon sa bakuna dahil sa kawalan ng batas ng indemnification at sa pagnanais ng ilang manufacturers na makaiwas sa mga posibleng kaso. Si Senator Manny Pacquiao nagbigay daw ng pahiwatig na posibleng tatakbo sa pagkapangulo sa 2022 presidential elections. Kandidato bilang susunod na Pangulo ng Bansang Pilipinas. Ito ang tila may dala na kahulugan na kasagutan ng fighting senator ng pisil ng local media kung ano ang susunod na political plan nito lalo pat patapos ng kanyang termino bilang isa sa mga senador ng bansa sa taong 2022. Kinunan kasi ng reaksyon ang World Division Champion ng boxing na si Pacman kung ano ang masasabi nito na nasa pang-apat siya na kandidato na lumalabas sa isang political survey na mas pinili ng taong bayan na mahalal kung tatakbo bilang Pangulo at gagawin ang eleksyon sa araw na ito. Inihayag ni Pacquiao na sobrang mapagkunwari naman umano siya kung tatanggihan ang pagkakataon na aakyat para sa mataas na posisyon alinsunod sa kagustuhan ng mga tao. Subalit kanyang nilinaw na tanging ang may kapal lamang umano ang merong buong alam kung ano man ang magiging kapalaran ng mga kakandidato para sa mga mataas na katungkulan sa darating na halalan sa bansa. Si Pacquiao na kasalukuyang presidente ng Administrasyon PDP Laban Party ay malapit at malakas na supporter sa mga programa at palisiya ni Presidente Rodrigo Duterte na mayroon namang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na pinapalutang natatakbo rin sa darating na presidential elections dito sa bansa. Yung posisyon na sinasabi nila para naman tayong hypocrites kung hindi natin sabihin na walang naghahangad sa higher position. Ang pagiging presidente ay destiny yan. Marami nang nagsubok na maging presidente pero Kwinestyon ni Senador Risa Hontiveros kung bakit nagkaroon ng misencounter sa pagitan ng mga miyembro ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa Quezon City sa kabila ng malaking intel funds na inilaan ng gobyerno. Pinunto ni Hontiveros na nasa 856 million pesos ang intelligence fund para sa mga pulis at 500 million pesos naman para sa anti-drugs agency. Tinanong din ni Hontiveros kung bakit tumagal pa ng isang oras ang putukan at kung hindi ba posible na sila ay nagkalinawan matapos lamang ang ilang minuto mula nang sumiklab ang misencounter. Naniniwalang senadora na nagkaroon ng dramatic lack of coordination sa pagitan ng dalawang ahensya at merong ilang tao ang naging grossly negligent. Matatandaan pong inanunsyo ng Malacanang na sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang National Bureau of Investigation na lamang ang pwedeng mag-imbestiga sa nangyaring misencounter sa pagitan ng PNP at PDEA. Kasi prosecutor, nakita ko na nung as early as 25 years ago kung gaano kahirap ang labanan sa droga. Yung mga kaso ko sa korte, dumaday because the evidence na binigay sa akin ay tawat. So ako I had the burden of being the brunt of the court sa mga panahon yun. Alam ko that within the law enforcement agencies, there was a lot of corruption in Davao City. So, nung na-mayor ako, I was a prosecuting fiscal before I became the vice mayor. OIC, appointed kami doon, Coris time. Nung naging vice mayor ako, medyo nakita ko na yung malawak na
kung saan-saan dinadaan. When I became mayor, I only had one statement to make at that time. Sabi ko, I intend to build a city that is comfortable for all the people. Do not destroy our children because they are our only wealth, ang mga anak namin. Kasi pagtanda na kami, sila naman ang magpapakain sa amin ng lugaw. As what we are doing to our parents and their parents and the parents of their parents for generation. Sabi ko, wag ninyong do not destroy the youth. Do not destroy my country because if you destroy the youth, wala na kaming maasahan sa aming kinabukasang buhay. Sabi ko, pag ginawa mo yan, putang ina ninyo, papatayin ko kayo. Well, I could not make it more lucid, so to speak. Wilkins, pati si Koy, served in Davao for many years at makakilala kami at nagkaintindihan kami. So alam namin ang trabaho namin. I value their friendship, and I can say without any fear of contradiction that they are the finest of the law enforcement dito sa ating. Nagkaintindihan kami. So, nalinis ko ang Davao. Not only drugs, but sabi ko, kidnappers, hold-uppers. Pagka ayaw ninyo, sinasabihan ko na kayo, do not blame me later on. So yan. So that brought me to the portals of the human rights. You know, human rights, as I've said before, you are preoccupied with the health and life of the criminals who are the drug pushers and the drug lords. Me, as mayor and now as president, I have to protect every man, woman, and child from the evils of drugs. Ayaw ninyong maniwala, kayo, basta sinabi ko, ang laro dito, patayan. Because, kita mo naman, marami naman akong pulis na patay. It's not a minimal number. I have lost police, kaya ako ganon sa kanila. So si Wilkins pati saya, pag sila ang namatayan, ganon na lang ang galit ko kung bakit namatay yung pulis o yung taga-PDEA. Nakala ko ba kayo ang mag-grade, kayo may armas? Eh di puta, barilin na lang ninyo. Any overt act, baski in the act of magbunot, baski wala pang baril na kita. If that hand wriggles into the waist, means to the baril yan. At lahat itong mga durugista may baril. May pantabla na talaga sila. Kaya, to this day, I say to the human rights, don't give a shit with you. My order still the same. Kaya kung ayaw nila, palamin nila kung saan, ako na mismo. Kasi galit ako.
let me just stick to one topic dito sa droga. Itong 5, isang pamilya. Pag tinamaan itong tatay, wala na. Ang nanay, 3 anak, babagsak yan dahan-dahan. Away, kung ano-ano na lang, nagbubugbog ng anak, nagbubugbog ng asawa. The family becomes totally dysfunctional. Tapos, ang asawa, maghanap ng paraan para makapag-aral ang anak niya, mapakain niya. She is forced to go to the recruiters. Itong mga ulol naman sa human trafficking. Isa pa rin yan, mainit ako masyado dyan. Ilagay ko kayo sa listahan, mga hamak, magpunta ng abroad, maiwan ang bata, teenager, yung isa, ibigay na lang doon sa tatay. Ultimately, magsabog-sabog yan. Ang tatay, may trabaho at magkano sweldo niya? 300 a day, 500. 200 yung isang tira. Ewan ko magkano ng street level. Wala, sasabog yan. Itong asawa magpunta ng Middle East. Hindi naman sa lahat ng lugar. Pero there are places in the Middle East when you work for them, you are a slave, either because you are paid or because you are bought from the slave markets of Africa. Pagkatapos noon, ayun, trabaho na siya, rapin pa, tiisin niya, sikmurain niya, tanggalin niya, ilang beses yan sila magpa-abort ng abort niyan. Bugbog ang katawan niya. Ngayon, itong tatay maglasing, kung anong gagawin, mag-gangster, magnanakaw, ang mga bata, wala na. Either pupunta rin sa droga o kawawa dito sa isang pamilya. Multiply it with so many thousands in our midst, even here. Hindi ko ang lugar. Kung may isang pamilya lang, kada bahay tinamaan dyan sa squatters area, problema na ng society. Hindi lang yan. Masakit para sa akin. Kaya ako, wala akong pakialam dyan sa human rights. And I'm telling the law enforcement, the uniform, the person, do your duty. Do it in accordance with law. Pero be alert and be wise. Alam mo, kunting pagkamali lang, barilin mo na. Because if you are not maunahan ka o maalanganin ka, maletse na. I will assume full legal responsibility. Akin yan. Yang human rights, ako ang magharap niyan, hindi naman kayo. Ako ang kung saan nila gustong, sabi ko pagkatapos ko ng presidente. Fine. Sayang naman pinagpraktisan ko sa korte, putang ina kung hindi ko libre ang sarili ko. Remember, I never mentioned any particular name. I said, go out and destroy. Yan ang sinabi ko dito sa dalawang ito. Go out in the city and destroy the apparatus. Sabi ko. Do not kill intentionally.
killing the murder. But kung may baril at nakabunot pa lang, una sa baywang na, barilin mo na. Kasi bubunot talaga yan at ikaw ang mamamatay. So that's my only message to you. Huwag kayong matakot. Ako ang harap na. Akin yan. Kung sa Bisaya pa, ang santak, akin yang antog. That's mine. And mine alone. So, ganon ang guidance ko sa inyo. But as far as you can really do it in accordance with law. Pero pag naalanganin ka na o you suspect na maunahan ka, patayin mo na para tapos na. One less idiot in this world. So yun lang ang message ko sa inyo. I salute you for your undying patriotic fervor. I salute you because you understand the problem and because you worry about your country. I salute you because tayo lahat sa gobyerno magkasama. And we protect each other. And I will protect you. And if you are in prison, nagbarilan lang kayo, nagbunutan kung sino lang mauna. Kasi there's one lady who said na yung may nagbarila na police na she commented na kung ang baril nandiyan pa sa holster, meron bang agresyon? Hindi. Walang agresyon galing sa law enforcement. Ang agresyon mag-umpisa doon. Kaya kung yung may holster, barilin mo na. Talagang bubunot yan. Otherwise, bakit mag-holster siya ng baril? Or if there's an overt act of parang magbunot, unahan mo na. Mamamatay ka talaga sa laro dito. You have to be, I said, street smart, alert, brave. Total ng buhay, ganun lang naman kung panahon mo naman talaga. Kasi mong iwat, trabaho lang. At kung magtrabaho kayo ng gusto, ako'y magpapasalamat sa inyo.